Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. I am Amruddin Abidin from Group 2 Reporters. My topic for today is about problem-solving procedures of the righteous caliphs. Mga pamamaraan ng mga kalifa sa paglutas ng isang problema. Faced with a problem, the caliphs of this period would generally take the following step in order to solve it. Kapag nahaharap sa isang panibagong problema ang mga kalifa sa panahong ito, ang karaniwang ginagawa ng mga kalifa upang malutas ang isang problema ay ang 5 alituntunin na naaayon sa batas ng Islam o ang Sharia law. Number 1, he would first search for a specific ruling on the problem in the Quran. Maghahanap muna siya ng tiyak o ng reference na mula sa Quran upang sa ganun ay malutas ang isang problema. Number 2, if did he not find the answer there, he would then search for a ruling on it in the Sunnah, the saying and action of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung hindi nakita ang sagot mula sa Quran, ay maghahanap siya sa Sunnah, ang kasabihan at gawain ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Number 3, if he still did not find the answer, he would then call a meeting for the major Sahaba and try to get unanimous agreement on a solution to the problem. Kung hindi pa rin niya mahanap ang sagot mula sa Quran at Hadith, ay tatawag siya ng pagpupulong ng mga sahaba at susubukan na makakuha ng opinyon mula sa kanila upang sa ganun ay mapagkaisahan nilang lahat na mapagkasunduan ng solusyon sa isang problema. Number 4, if unanimity could not be arrived at, he would then take the position of the majority. Kung hindi dumating o nakadalo ang mga dapat na hintayin sa pagpupulong, ay maaari siya na ang kukuha sa posisyon ng nakararami. Number 5, if however differences were so great that an overwhelming majority opinion could be determined, the caliph would make his own ijtihad, which would then become law. It should also noted that the caliph had the right to overrule the consensus. Gayunpaman, kung ang mga pagkakaiba ay napakalaki na sa nakararaming opinyon ng karamihan, ay maaaring matukoy, ang kalifa ay gagawa ng kanyang sariling ijtihad na pagkatapos ay magiging batas. Dapat ding tandaan ng kalifa ay may karapatan na overrule ang consensus. So that's all.